Masakit ang buo niyang katawan. Iyon ang unang rumihistro sa isipan ni Talia. Nang idilat niyang mga mata, bahagya siyang umingit at napangiwi nang dahil sa pananakit na yon na para siyang ginulpi. Namamaga ang kanyang kamay na kung saan ay may nakapasak na karayom ng kanyang dextrose. May oxygen wire din na nakalagay sa kanyang ilong na malamang ay upang tulungan siyang makahinga. Mumungad sa nalalabo niyang mga mata ang kulay puting kisame ng hospital. Kinailangan pa niyang ilang beses na ikurap yon upang maging malinaw ang kanyang paningin. Ilang segundong na blankong isipan niya yung tinignan na para bang kinakailangan niyang gawin yon upang makilala niyang kanyang sarili. Naririnig niya ang mahinang beep ng machine na nakakabit sa kanyang katawan na nasa loob na silid. Kabilang na doon ang machine na nagmamonitor ng kanyang heartbeat na makailang beses na bumilis habang natutulog siya at naglalagay sa alanganin sa kanyang buhay nang hindi niya nalalaman. Ilang sandali pa ay binalikan niya sa kanyang isipan ng huling pangyayari na kanyang natatandaan. Ang pagyakap sa kanya ng mahigpit ng asawa bago pa mangyari ang sakuna na nagdala sa kanila sa ospital. "Limbert!" Sigaw niyang mabilis na ibinangon ng katawan sa kabila ng pamimigat at pananakit noon. "Limbert!" Muli niyang sigaw na napahawak na sa kanyang dibdib dahil nakaramdam ng bahagyang kirot. Napaahon naman si Althea sa pagkakasubsob sa gilid ng kama nang marinig ang malakas na sigaw ng anak. Pupungas-pungas niyang tinignan ito at nang mapagtanto na nakabangon ang anak ay ganun na lang ang kanyang tuwa kahit nabakas ang labis na pagkagulat. Naramdaman na rin niya ang hapdi ng mata. "Anak, gising ka na!" Bulalas nitong hindi malaman ang gagawin. Kung tatawag ng doktor o yayakap na muna para maibisan ng pangungulila niya sa anak na ilang araw nang walang malay. "Gising ka na nga, Talia!" Sa bandang huli ay mas pinili niyang yakapin ang katawan ni Talia ng ilang segundo upang maibisan ang takot niyang nararamdaman habang tulog ito at walang malay. Masaya siya na nagising ng anak sa mahimbing na pagkakatulog na ang buong akala niya ay magtatagal pa dahil wala itong anumang sign. Habang yakap ng mahigpit ng ina ay nilingan naman ni Talia ang paningin. Halatang may hinahanap iyon kahit na hindi niya tahasang sabihin sa ina na namamasa ng bawat sulok ng kanyang mga mata. "Si Limbert, Mommy. Nasaan ang asawa ko? Kamusta siya?" Natatandaan kong niyakap niya ako. Napakalas ng yakap ang ginang at mabilis na pinalis ang nagumalpas niyang luha sa kanyang mga mata. "Ayos lang ang asawa mo. Ligtas na rin sa kapahamakan na gaya mo. Kaya lang." Sinadyang ibiti ni Althea ang sasabihin dahil inaalala niya na baka hindi yun makabuti sa anak. Nakausap niyang doktor ni Limbert na inamin na hindi nila alam kung kailan ito gigising. Ayon sa doktor ay in coma din ito kagaya ni Talia na laking pasalamat yung nagising na sa hapon yun. Nakahiwalay ito ng silid dahil ayaw pumayag ni Eleanor na pagsamahin ng mag-asawa. Ayaw lang nilang makipagtalo kung kaya naman hindi na lang nila iginit na sa isang silid ilagay ang mag-asawa na kung tutuusin ay mas pabor kay Althea. Hindi niya kailangang makipagplastikan sa babaeng makita lang ay kumukulo kagad ang dugo. "Kaya lang Mommy, bakit hindi ko siya kasama? Bakit wala siya dito sa silid?" "Anak, kalma. Hindi kasi namin mapilit ng daddy mo. Ang mommy niya na dito siya kasama mo. Ayaw naman naming makipag-awayan sa kanya. Karapatan din naman niya yun. Hayaan mo ngayong gising ka na, pwede mong i-request yun. Yun nga lang kailangan mo magpagaling na muna at saka magpalakas, ha?" Napakurap na ng kanyang mata si Talia habang nakatingin yon sa mukha ng ina. "Gusto ko siyang makita, Mommy." "Alam ko, naintindihan ko." Masuyong haplos ni Althea sa pisngi ng anak. "Pero gaya ng sabi ko, kailangan mo munang magpakalakas. Paano mo siya magagawang alagaan kung maging ikaw ay isang alagain pa rin?" Pilit niyang binasa kung ano pang ibang laman ng isipan ng ina. "Makinig ka na muna sa akin, ha? Pupuntahan natin ang asawa mo kapag okay ka na. Nasa kabilang silid lang naman sila. Sa ngayon tatawag na muna ako ng doktor para tignan ka. Mamaya na tayo mag-uusap ng iba pa." Nais pa siya nang magprotesta ni Talia at pigilang umalis ang ina, ngunit huli na yon dahil nakalabas nito ng silid. Naiwan siyang mag-isa. Sa gitna ng katahimikang lumalamon sa kanya, hindi niya mapigilan na mag-isip ng mga bagay na hindi maganda. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Nasa gilid na siya ng pagpapanik nang bumukas ang pintuan at niluwa noon ang bulto ng amang labis na nasiyahan na gising na siya. "Talia,
Nasaan ang mommy? Bakit mag-isa ka lang dito? Nagkukumahog nitong baba ng dalang bag ng kanyang mga pagkaing pinamili. Lumiwanag ang mukha nitong parang nabunutan ng tinik sa dibdib niya. Dad, nagmamadalit malalaki ang mga hakbang na tinawid nito ang kanilang pagitan. Agad na pumulupot ang mga braso sa katawan ng anak habang nanunubig ng kanyang mga mata. Kinailangan niya pang kumurap-kurap upang pigilang mahulog ang kanyang mga luha. Labis na ditong tuwa sa kanyang puso. Mabuti naman at gising ka na anak. Pinag-alala mo kami sobra ng mommy mo. Higpit pa ng yakap nito sa kanya na hinalikan na sa tuktok ng kanyang ulo. Napatingala pa si Renz upang magpasalamat na sa langit. Makaraan ng ilang sandali ay bumukas ng pintuan at pumasok doon si Althea. Kabuntot ang doktor na kanyang pinuntahan. Kumalas ng yakap si Renz sa anak upang bigyan ng daan ng doktor na i-check si Talia na piniling manahimik. Napag-alaman nila mula sa doktor na ayos lang naman ang kanilang anak. Kinakailangan lang nitong manatili sa ospital hanggang sa gumaling ang mga natamong sugat at ilang araw upang ma-monitor kung may iba pang pagbabago sa kanyang vital signs. Kung magiging ayos umano yun, ay maaring makalabas ito sa linggong iyon, bagay na ikinatuwa ng mag-asawa sa narinig nila. Nang magpaalam na ito ng lalabas na ng silid ay walang pinalagpas na sandali si Talia na magsalita na. Si Limbert, Mommy, Daddy, gusto ko siyang makita. Please, dalahin niyo ako sa silid ng asawa ko. Makahulugang nagkatinginan ang mag-asawa. Mula nang magkaroon ng physical na away sina Althea at Eleanor ay hindi na ulit nagtangka pang makipag-usap ang mag-asawa sa babae. Nakikibalita na lang sila ng kung anong nangyayari kay Limbert mula sa doktor nitong nag-aalaga sa lalaki. Araw-araw yun kung kaya alam nilang sitwasyon nito. Ang hindi nila alam ay kung naroon ba si Eleanor at nagbabantay. Bakit hindi niyo masagot ang tanong ko? May iba pa bang nangyari sa asawa ko? Sabihin niyong totoo. Nagpapanik ng boses ni Talia, kung kaya naman, kinakailangan siyang lapitan ng inang si Althea. Hindi anak, kumalma ka, walang ibang nangyari sa asawa mo, maliban sa tulog pa to, awat ni Althea, na pinalis ng luha ng anak gamit ang kanyang palad. Muli niyang sinulyapan si Renz. Ang biyanan mo kasing si Eleanor ang nagbabantay. Halos ayaw niyang palapitan ng anak niya kaya... Wala akong pakialam sa kanya, Mommy. Gusto kong makita ang asawa ko, please. Dalhin niyo ko sa kanya. Dalhin niyo ko kung nasaan si Limbert. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita, Mommy. Alright, anak. Tumigil ka na sa pag-iyak at makakasama yun sa'yo. Dadaling ka namin sa kanya. Walang nagawa ang mag-asawa ko hindi pagbigyan ng hiling ng anak kahit nalabag yon sa loob nila. Lumabas si Renz ng silid upang humiling sa nurse ng wheelchair na gagamitin ni Talia. Ayaw nilang palakarin ng anak nila kahit pa sa kabilang silid lang naman ang silid ng kanilang manugang. Hindi na inisip ang magiging reaksyon ni Eleanor oras na makita nito si Talia na gising na. Lingid sa kanilang kaalaman na ilang araw nang hindi nagbabantay si Eleanor sa anak at umuwi ito ng kanyang apartment kasama si Janice. Kung kaya naman ganun na lang ang kanilang pagtataka nang pumasok na silid at walang bakas doon ng babae. Tanging si Limbert lang ang nandoon at nababalot ng bendang buo nitong katawan. Limbert! Sigaw ni Talia na maging malinaw sa kanyang paningin ang itsura ng asawa. Naguunahang pumatak ang kanyang mga luha, dala ng sobrang awa. Doon palang ihalatang napuruhan ng kanyang asawa. Nilapit pa niyang sarili sa katawan ng asawa at walang pakundangan na niyakap ito habang patuloy na umiiyak. Nagkatingin ng si Renz sa Althea nang marinig ang malungkot na panaghoy ng kanilang anak. Damang-dama nila ang lungkot sa pagtangis ng kanilang unika iha. Wala naman silang ibang magawa upang maibsan ang sakit na nararamdaman ng anak nila ng sandaling yon. Gising na, Limbert. Please. Gumising ka na. Hindi mo ko pwedeng iwan. Please, gumising ka na. Halos 1 oras ang itinagal nila sa loob ng silid na yon, ngunit ni Anino ni Eleanor ay hindi pa rin nila nakita. Maging ni Janice na kasama ng babae. Ayaw pa sanang iwan ni Talia ang asawa doon, ngunit pinilit siya ng kanyang mga magulang. Hindi siya pwedeng maapektuhan, lalo na't kakagising pa lang din. Dito lang ako, Mommy, Daddy. Hindi ko iiwan dito ang asawa ko mag-isa. Pero anak, pabayaan mo siya, Althea. Karapatan niyang gawin yun. Dahil asawa niya naman ng lalaki. Kahit na Renz, ano na lang mangyayari oras na makita siya ni Eleanor.
Hindi ako papayag na ibunto niyang sisi sa lahat ng mga Bakit ako sisisihin niya? Siyang may kasalanan kung bakit nangyari to. Kung hindi siya nagsalita ng masakit sa kabila ng pagtitiis kong makisama sa kanya, hindi kami magkakasamaan ng loob ni Limbert at maagang aalis. Labas si Talia na sama ng loob na nagpanghulagat ng mga mata ng mga magulang niya. Wala siyang karapatan na sisihin ako. Patuloy ni Talia na dumilim pang hilatsa ng kanyang mukha. Sinasabi ko na nga ba? Bulalas ni Althea nang marinig yon. Gulo lang talagang hatid ng Eleanor na yan. Dapat sa kanya hindi na pinalabas ng facility kung nasan man siya nang hindi na nakadisgrasya pa. Althea. Saway ni Renz. Naniniwala siya na kahit tulog si Limbert ay maaaring naririnig nito ang usapan. Bakit? Kinakampihan mo babaeng yon? Hindi mo narinig ang sinabi ng anak mo? Kasalanan niya. Oo na, nandun na tayo. Bakit hindi ba pwedeng palampasin na lang natin yon? Hindi rin naman niya siguro nais na magkaroon ng aksidente. Maunawain nitong Tura na mas nagpainit ng ulo ni Althea doon. Hindi. Ang sabihin mo, wala naman talaga siyang pakialam sa anak niya. Tingnan mo nga kung nasan siya ngayon. Wala! Himutok pa ng loob ni Althea na namewang. Umismid pa ito. Magulang din tayo't ni ang lisanin ng tabi ng anak natin habang tulog siya. Hindi natin magawa. Bakit siya? Wala talaga siyang amor sa anak niya mula noon. Maliit pa lang kawawa na sa kanya si Limbert. Pati ba naman ngayon, ha? Hindi magawang makapagsalita ni Renz. Matatag ang punto ng asawa niya na hindi niya pwedeng salungatin dahil yun naman talaga ang totoo. Wala nga doon ang ina ni Limbert na dapat ay hindi umaalis lalo na at walang malay pa ito. Isa pa kung sakaling umalis man ito, dapat man lang ay may naiwan dito. Napakawala niya talagang kwentang ina mula pa man noon hanggang ngayon. Yun ang totoo, Renz. Puno ng awang pinagmasdan pa ni Talia ng asawang mahimbing ang mukha pa rin ng tulog. Sigurado siya na kung maririnig lang ni Limbert yun o malalaman na hindi man lang siya magawang bantayan at dalawin ng ina ay labis na masasaktan ng asawa niya. Ina pa rin niya ito kahit na anong mangyari at yung ganong aksyon, dudurog pa rin yon sa kanyang puso. Mapagpatawad ang kanyang asawa na hindi man lang nagtanim na siya dito ng loob kahit na patong-patong nang naging kasalanan pa nito sa kanya. Sana hindi na lang niya binalikan ng anak kung ganito lang ulit ang gagawin niya. Ginawa ng paraan ng araw na yon ng mag-asawa upang mailipat ng silid si Limbert sa silid ng kanilang anak na si Talia sa kahilingan na rin nito. Gusto rin naman nilang ipadama sa manugang na sa kabila ng kawalan ng presensya ng ina nito ngayon ay naroon pa rin sila. Kagaya na lang ng ginagawa nila noong nag-aaral pa ito. Pilit nilang pinapakitang naroon sila kahit na madalas natanggihan ni Limbert yun. Yung tipong kahit na may medal at ribbon ito ng recognition ay hindi niya yung kinukuha. Hindi siya umaakyat ng stage. Napilitan lang siyang tanggapin ito at magpasama kay Althea noong graduation ng elementarya at high school dahil kailangan niya magmarcha, kagaya ng kanyang mga kaklaseng graduating na rin. Hindi naman po kailangan samahan niyo ko. Ayos lang naman yung Limbert. Masaya ka naming sasamahan kagaya ng pagiging masaya naming nagawa ka naming matulungan na patuloy na makahakbang ng makatawid at matapos sa iyong pag-aaral. Bagay na hindi naman hinadlangan ng doktor nang malaman ng kanilang nais dahil umano ay baka mas makatulong yun sa maaga at mabilis na pagising ng pasyente, lalo na't naririnig nito umano ang boses ng kanyang asawa kada makikipag-usap ito sa kanya. Ayaw din naman kasing iwan ni Talia ang asawa kung kaya wala silang ibang choice kung hindi ang gawin ng bagay na yon at pagbigyan ng hiling nito. Sana magising na siya sa lalong madaling panahon. Inutusan pa ni Renz ang isa sa mga anak upang ikontak ang isa sa mga kapatid ni Limbert sa ama na nasa ibang bansa upang pansamantalang tignan ang kanilang negosyo na ilang araw na napapabayaan yon. Tanging ang sekretary lang nitong namamalakad na alam ni Renz na hindi gaanong sapat ang kaalaman. Bagay na kaagad na tinugunan ni Dos na siyang nagrepresentang gagawa nito dahil kakilala niya umanong ilan sa mga Mondragon. Agad namang tumugon ng kapatid ni Limbert sa ama at agarang umuwi ng bansa. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kapatid namin habang wala kami. Pasasalamat ng isa sa mga kuya ni Limbert na sa Hospital Dumiretso. Kasama nito kanya pang isang kapatid na babae. Sana magising na siya as soon as possible. Ngiti pa nito kay Talia ni hindi siya nakarinig ng katiting na paninisi dito. Hindi na nagtagal ang kuya ni Limbert nang bumisita lang. Kinakailangan kasi nito magtungo ng kanilang kumpanya.
Sumama naman ang kapatid tong babae na nangakong babalik upang bumisita siya ulit dito. Aayusin ko lang munang body clock ko sa bansa. Babalik ako para samahan kita tutulungan kay Limbert. Sige po ate, maraming salamat. Sa paglipas ng mga araw na unti-unting bumubuti ang pakiramdam ni Talia, hindi naman kakikitaan ng kahit na anong improvement ang health ni Limbert, particular na sa mahimbing na pagtulog nito. Tinapat naman sila ng doktor na medyo malakas ang impact ng pagkakaalog ng utak nito kung kaya maaring yun ang side effect ng pagkakahimbing. Nanatili itong tulog kahit na anong pilit na gising ni Talia sa kanya. Miss na kita, Limbert. Ako ba hindi mo namimiss? Bakit ayaw mo pang bumalik? Malungkot ang boses na kausap ni Talia sa asawa habang hawak niyang kamay nito at marahan pang pinipisil-pisil. Nagbabaka sakali na kapag ginawa niya yon ay maririnig na siya ng asawa. Gumising ka na mahal, please. Nangingilig na naman ang kanyang mainit na mga luha. Lagi na lang ganon ang kanyang ginagawa dahil umaasa siya na kapag marinig ni Limbert ang mga iyak niya o ang mga salitang iyon, pilitin ng asawa niyang gisingin ang kanyang sarili. 1 linggo na rin ang halos ang nakakalipas magmula nang magising siya. Nakapag-discharge na rin siya nang dahil sa mabilis niyang paggaling. May ilang mga sugat pang pinapagaling ngunit madadala na raw umano yon sa gamot na pinapainom sa kanya ng doktor niya. Patuloy pa rin ang dalaw ng kanyang mga magulang upang alalayan siya sa pag-alaga sa kanyang asawa kahit na naroon naman ang ate ni Limbert upang tuparin ang pangako nitong samahan siya at tuwangan. Hindi pa rin nagpakita sa kanila si Eleanor na tuluyan ng inabandona na naman ang sarili nitong anak. Ni aninyo nito ay hindi naligaw sa ospital. Pabor din yun kay Talia na ayaw din naman siyang makita doon. Gising na mahal. Marahan pang haplos ni Talia sa isang pisngi ng asawa gamit ang likod ng kanyang palad. Humahaba ng mga buhok mo sa muka. Gusto mo bang ako nang mag-ahit niyan, ha? Tuluyan ang bumagsak ang mainit na mga luha ng babae nang wala pa rin siyang makuhang sagot mula sa asawa. Kinagat na niyang kanyang labi upang maging impit ang kanyang mga hikbi. Miss na niya ang boses at ang mga ngiti ng asawa. Hindi lang yon ang paglalambing nito at mga pag-aalaga sa kanya. Yung mahaba nitong pasensya kapag nag-iinarte siya. Para siyang naputulan ng isang paa sa nangyari. Hindi ka ba naawa sa akin? Sobrang lungkot ko. Hindi ba at ayaw mo ko nalulungkot? Habang pinagmamasdan niyang mukha ni Limbert noon, makailang beses niyang sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Kung tutuusin, ay siya naman talagang may kasalanan. Masyado siyang naging iyakin. Hindi na lang niya pinalampas ang pangyayaring yun at tinintay na makauwi silang mag-asawa. Kung hinabaan niya pa ang kanyang pasensya, hindi sana nangyari ang bagay na yun. Hindi nakaratay ang asawa sa kanyang harapan. Sana hindi na lang siya nag-walk out. Sana hindi na lang niya pinansin ang mga sinabi ni Eleanor kahit na below the belt. Bagamat sinabi ng doktor na gumagaling na ang sugat nito, nanatili pa rin naman itong walang malay kung kaya wala pa rin silbi yun na alam niyang pampalubag loob lang din ito. I'm really sorry, Limbert. Kasalanan ko kung bakit ka nandyan. Kasalanan ko mga nangyari sa'yo. Wala kang kasalanan, Talia. Nakatakda na talaga yon kung kaya huwag mo nang sisihin ang iyong sarili, anak. Ayos lang ang magdamdam pero hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo. Maliwanag. Lumakas pang hagulol ni Talia habang yakap ang kanyang ina. Sobrang bigat ng dibdib niya na hindi niya alam kung kakayanin niya pa ba. Alam niya sa kanyang sarili na malaking ambag niya kung bakit nandoon ang asawa at walang mali na nakarati sa kama ng ospital. Hindi naya lang ang mga magulang niya dahil ayaw nilang sisihin niya ang kanyang sarili. Kaya sinasabi nilang ayos lang yun at aksidente. Subalit hindi yun mapigilan ng babae dahil kada titignan niyang nakapikit na mukha ng asawa nagre-replay sa isip at utak niya ang malinaw na mga pangyayari. Gigising siya. Ang kailangan lang nating gawin ay ang maghintay. Umasa at magtiwala na magigising siya. Tura ng ate ni Limbert at tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapang mag-ina. Hinahanap na nito ang presensya ni Eleanor kung nasa na hindi naman nilihim ni Talia ang katotohanan. Tutal noon lang ulit nila naungkat ang tungkol sa walang kwentang ina ng asawa. Ang kapal naman talaga ng mukha niya. Nung wala nang pakinabang ang anak niya, bigla na lang niyang iiwan sa ere ulit. Hindi niya man lang magawang alagaan ngayon na kailangan siya ng anak niya. Makikipagpustahan ako. Kahit na kanino, Talia, oras na magising si Limbert ay tsak na muling lalabas yun. Magkukunwaring mabuting ina.
Katagapan ng kapatid ni Limbert sa ama na nagkatotoo ng sumapit ngang araw na pagkakaroon ng malay ni Limbert. Hindi dahil biglang sumulpot ang babae, kundi dahil walang ibang maalala si Limbert kundi ang kanyang ina. Tanging si Eleanor lang ang nakikilala niya. Wala itong recollection ng memory nung malaki na siya dala ng pagkaalog ng utak ng lalaki. Ang naiwan ay nung bata pa siya. Ito ang huling natatandaan niya kung saan ang tanging kasama lang niya ay ang kanyang ina. Nasaan ang mommy ko? Mommy, nasan ka? Mommy! Tila batang tanong nito na kamulatan si Talia nagbabantay sa kanya. Limbert, gising ka na! Labis ang galak na kulang na lang ay mapatalon sa tuwa si Talia nang makitang nagising ng kanyang asawa na matagal na nilang hinihintay. Subalit agad namang napawi yon sa susunod nitong mga naging tanong na hindi ni Talia inaasahang maririnig mula sa asawa. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Tumigil pang kanyang tingin sa mukha ng asawa dahil iniisip niya na baka nagbibiro lang ito, subalit hindi seryoso ang mga mata nito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mommy ko? Kailangan kong mommy ko. Napatakip na ng bibig si Talia na hindi magawang lumapit kay Limbert kahit pa na gustong-gusto niya nang yakapin ito. Natatakot siya na baka bigla siyang itulak nito papalayo. Hindi mo ko kilala? Walang naging anong reaksyon ng mga mata ni Limbert na pilit inaapuhap kung sinong babae sa kanyang harapan. Bagong mukha nito sa kanyang mga mata, ngunit parang pamilyar din naman. Tumagal pang blanco at walang kahit na anong ekspresyon na tingin ni Limbert kay Talia na nangingilid ng mga luha. Ako to, si Talia. Talia Salmeda? Humihikbing tumango si Talia. Nagbabaka sakaling makilala na siya ng asawa ngayong binanggit na niyang pangalan niya. Oo. Anong ginagawa mo dito? Pagbibintangan mo na naman akong inaangkin kong daddy mo? Bumuhos ng luha ni Talia. Hindi niya na alam kung pinaglalaroan ba siya ng asawa o ano. Wala siyang maapuhap na dahilan kung bakit siya nito tinatrato ng ganito ngayon. Sa pagtitig niya sa mga mata ng asawa, hindi niya matagpuan ang pag-ibig at pagmamahal nito na huli niyang nakita bagong aksidente nila. Bakit hindi mo ko matandaan? Ano bang nangyayari sa'yo? Adults na tayo ngayon. In fact, asawa mo na ako. Mag-asawa tayo, Limbert. Kulang ang salitang halos mahulog ang panga ni Limbert sa bombang sinabi na ni Talia. Sinalat niyang mukha at muling ibinalik ang tingin kay Talia. Oo nga, matanda na sila. Hindi na sila mga batang paslit noon na panayang awayan. Ilang minuto niyang tinitigan ng babae na nagsasabing asawa niya na umiiyak na. Sumakit ang puso niya nang makitang mga luha nito, kasabay ng pagsakit ng kanyang ulo. Hinawakan niya na yon. Ah! Sigaw niya na para bang kapag ginawa yon ay mawawalang labis na sakit. Napaatras na si Talia sa nagulantang sa pagsigaw ni Limbert. Patakbo namang lumabas ang kapatid ng lalaki, hindi rin maalala ng lalaki kung sino sa buhay niya upang tawagin ng doktor at sabihin na yon. Nanatili namang nakatayo lang si Talia doon na parang naging estatwa habang bumabaha pa rin ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwalang hindi siya maalala ng lalaking sobrang mahal na mahal siya noon. Parang roleplay lang ang lahat. Ang naalala nito sa kanya ay ang batang Talia na masama. Limbert, hindi mo ba talaga ako maalala? Pinakita niya pang wedding ring na suot at ang singsing nito sa kanyang isang daliri din. Lahat ba ng tungkol sa ating dalawa ay nabura? Imposible. Paano yun mangyayari? Iling pa ni Talia na sinubukan lumapit sa kama ni Limbert na gano'n na lang ang takot na rumihistro sa kanyang mga mata. Mahal, bakit ka ganyan? Huwag mo naman akong biruin. Nasangkot tayo sa aksidente kaya. Lumayo ka sa akin. Kailangan kong mommy ko. Tulak pa nito nang subukan ni Talia na haplusin ang kanyang muka. Sa lakas noon ay kumunti ka na siyang matumba. Mommy! Puno ng sakit na umiyak pa si Talia. Hindi niya matanggap na ganun ang nangyari sa asawa niya. Parang imposible na biglang magiging isip bata ito at walang maalala sa mga nangyari. Ibig sabihin maging sa kanyang trabaho sa kumpanya nila, hindi niya rin maalala. Parang napaka-imposible naman ito. Marahas na pinalis ni Talia ng isang palad ang kanyang mga luha nang patuloy lang siya pagbahalong na animoy merong balon sa ilalim. Hindi niya alam kung panibagong pagsubok ba nilang mag-asawa o sinusubukan siya ng asawa kung hanggang saan ang pasensya niya. Bakit ka ba ganyan? Bakit mo ko ginaganito? Asawa mo ko. Mag-asawa tayo. Anong gusto mong gawin ko para mahimasmasan ka, ha? Sigaw na doon ni Talia na hindi na napigilan na sumabog ang nararamdaman niyang sama ng loob. Kung nagbibiro lang ito ay hindi na nakakatuwa. Narinig mo.
Asawa mo ko. Mag-asawa tayo. Galit ka sa mommy mo kaya bakit siyang hinahanap mo? Hindi ka nga madalaw dito. Naguguluhan ka lang. Maaring nag-mix ng ang mga alaala mo dahil sa aksidente natin. Please, Limbert, umayos ka na.